Guys, welcome back to my channel. Today, ang i-review natin ay itong 2026 Jetour T1. It's actually a 5-seater compact plug-in hybrid crossover featuring a rugged backseat light off-road design with 200mm ground clearance and a 2,800mm wheelbase. Meron siyang 1.5-liter turbo engine with 150 kilowatt electric motor for a 1,000 plus kilometer combined range. I think this is a very good competitor for the very popular BYD Sea Lion 6. In terms of pricing, this starts at around 1.798 to 1.898 million, assuming a discount of 100,000. This is more expensive by 250,000 than the BYD Sea Lion 6. So if you plan to buy a BYD Sea Lion 6, would you consider buying this at a higher price? So halika, let's find out. Yung design niya won the 2024 German Red Dot Award for its modern mechanized armor aesthetic. So makita nyo, medyo boxy yung design niya, which appeals to a lot of people. Meron siyang matrix LED headlights with adaptive front lighting and auto leveling and follow me home features. Yung headlights niya are LEDs with DRLs. At meron din siyang LED fog lamps at sa katabi nun, merong sensor. Meron din siyang blinking lights dito sa grill na naka-on yan kapag ka naka-idle. So parang nagse-serve din siya as TRL. Originally, meron siyang Jetour letter na spelled out dun sa hood, pero tinanggal nung may-ari. Meron din siyang camera dun sa harap at sa lower portion, nandun yung kanyang radar for the adaptive cruise control. Plastic yung kanyang bumper at sa ilalim, meron siyang metal skid plate. Yung hood niya, merong mga highlights that makes it sporty looking. It's a front-wheel drive at yung mags niya is size 19. Ang tires niya is 235/60 R19 at ang tires niya ay GT Control P10. Naka-disc brake siya sa harap at saka dun sa likod. At yung suspension niya is MacPherson sa harap at multi-link dun sa likod. If you look at the side profile, maganda siya. Meron siyang plastic fender flare na nakadugtong yung black body cladding dito sa lower portion ng door. And then you have that black step board, which is bagay and complements the black color of the body. Yung side mirror niya is body colored. Meron siyang repeaters on the side. Sa ilalim, nandun yung camera at saka yung kanyang paddle lamp. You will notice also na wala siyang chrome accent dun sa window lines. Kaya nagmukha siyang sporty, which I like. Dun sa rear panel, meron din yung badge na PHEV pero tinanggal din ng may-ari para magmukhang malinis. Meron din siyang roof rail na load bearing. It can hold 300 kilograms when static and about 150 kilograms when in motion. Nandito sa right yung kanyang plug-in port na CCS Type 2. It can charge from 30% to 100% in 4 hours using AC charging. Pag DC charging naman, 30 minutes lang. Dito sa likod, meron din siyang Jetour lettering, kaya lang tinanggal ulit ng may-ari. Tapos, meron siyang reverse camera. Meron din siyang rear spoiler at nandun nakalagay yung third brake light. Tapos sa itaas, nandun yung shark fin antenna. Yung kanyang tail lights ay LED. Sa gitna niyan, yung kulay puti, yun yung kanyang signal light. Tapos doon sa bumper, meron siyang rear fog lamps. At doon sa ilalim ng fog lamp, nandun yung sensor. So, meron siyang 4 na sensor doon sa likod. At doon sa ilalim, meron 2 tow hook. At ganito yung setup ng kanyang rear suspension. Naka-independent siya. Okay, that's for the exterior. Now, let's check the interior. Meron siyang soft touch material dito sa upper portion ng kanyang door panel. Tapos, dito may mga plastic. At dito is leather with orange stitching. Itong area na to is plastic. Maganda naman yung quality. Yung mga switches sa window, saka dun sa side mirror, okay naman yung quality niya. At dito sa lower portion, meron siyang pocket dito for the bottle holder. At nandito yung kanyang speaker for the sound system. Okay, check naman natin yung kanyang upuan. Yung driver seat niya, merong 8-way power adjustment, may lumbar support, memory, and ventilation.
While yung passenger seat naman niya, 6-way power adjustment with memory and boss button. Nandito naman yung switch for the automatic parking brake, pag-open ng tailgate, at saka dun sa pag-open ng fuel tank. Yung steering wheel niya is naka-EPS kaya malambot siya. Dito sa baba, flat bottom. Tapos leather wrap siya with red stitching. Sa steering wheel, meron ding buttons. Nandito yung sa adaptive cruise control. Dito naman sa right yung adjustment dito sa head unit. Tilt and telescopic din yung kanyang steering wheel. At yung kanyang instrument cluster ay digital. Meron siyang aircon vent dito with some chrome accent. Tapos, yung kanyang dashboard is soft touch materials. Tapos dito sa gitna, meron siyang speaker. Okay, check naman natin yung kanyang pinaka-head unit. Ang size niya is 15.7 inches. Meron siyang wireless Apple CarPlay at saka Android Auto. Maganda dito, merong physical button for the air condition control. Meron ditong external buttons for the control ng aircon. At dito sa heater. And then you have 2 aircon vents here. At nandito naman yung start-stop button. At meron siyang isang wireless charging pad here. Dito siya sa left side. Yung nasa right side, hindi siya wireless charging pad. So, pwede mong patungan ng cellphone yon. Ito naman yung kanyang gear shifter. So, nandito yung reverse, neutral, at saka yung sa drive. At nandito naman yung auto hold button. At nandito sa right side yung switch for the camera. So, pag naka-on yung camera, pwede mong i-adjust dito sa screen. So, you can press this button para makita mo yung sa harap, yung sa likod, saka dun sa side. So, yung sa left side, saka dun sa right side, pwede mong makita through the camera. Wala siya ng mga black materials here na prone to scratches. Makita nyo, parang color aluminum siya. Then, meron siyang dalawang cup holder here. Tapos, itong kanyang center armrest, leather wrap siya. Malapad siya. So, pag iniangat natin itong kanyang armrest, meron ditong maliit na compartment. So, meron siyang cooler dito. So, pwede kang maglagay ng drinks dito para palamigin. So, dito may lumalabas na cold air para palamigin yung mga drinks mo. Nandito naman yung kanyang switch for the drive modes. Okay, let's check. Pag pinihit mo, lalabas yung eco mode. Tapos makikita mo yun dito sa instrument cluster. At ito naman yung kanyang snow mode. And then, pag pinihit mo pa uli, ito naman yung sports mode. So, meron siyang normal, eco, saka sports mode. Dito sa right side, meron siyang grab handle. Tapos, meron siyang ambient lighting na pwede mong palitan yung mga kulay. Meron din siyang parang compartment dito na pwede kang maglagay ng gamit like yung wallet o kaya yung cellphone mo. At nandito naman yung kanyang glove box. So, pag pinindot mo to, dahan-dahan siyang bababa. At dun sa A-pillar, meron siyang tweeter. So, ganito yung itsura ng kanyang door panel. Medyo may pagka-boxy din yung design, which complements dun sa kanyang dashboard. Meron din siyang ambient lighting dyan, tapos meron siyang orange stitching. Yun nga palang switch ng ventilation ng seats, nandito siya sa screen. So, yung sa driver seat, saka sa passenger seat, meron siyang seat ventilation. At dito para sa ilalim ng center console, meron ding space dito. Pwede ka maglagay ng gamit. Merong dalawang charging ports and then meron ding 12-volt socket. Okay, check naman natin dito sa taas. Nandito yung switch niya sa interior lights na LED. Then you can open yung cover ng sunroof dito sa left switch. So pag pinindot mo siya, mag-o-open yung kanyang cover hanggang dun sa likod. So, malaki yung kanyang sunroof hanggang dun sa likod. Pero pwede mo rin i-open and close yan using voice command. Halika, check natin. Okay. Hello, Jitur. I am listening. Close the sunshade. Okay. Jitur. Please continue. Open driver window. Okay. Hello, Jitur. Please continue. Close the window. Okay.
Here. Open all the windows. Okay. Hello, Jetour. Here. Close all the windows. Okay. So, check naman natin itong sunshade kung meron siyang vanity mirror. Ang pag-open sa taas, pababa. Pag in-open mo siya, meron siyang ilaw. Normally, sa ilalim yung pagbukas niyan. Dito, baliktad. Hinihila mo siya pababa. Then, check naman natin dito sa passenger side. So, ganun din. Pag binaba mo to, meron na agad siyang ilaw, tapos meron siyang mirror. Okay, check natin yung ibang features at tanungin natin ang may-ari. Actually, nandito yung kaibigan ko, nandito yung may-ari. Ayaw lang niyang magpakuha sa camera. Pero i-interviewin ko siya para mas maganda kasi yung actual na experience ng owner, no? So ngayon, naka 67% yung battery charge mo. So, anong state of charge mo na ginagamit? So, naka 70% lang. 70%. Yes. Okay. For example, pag long drive ka, Oo. so naka-hybrid lang ako, then average, then smart battery saver. So, pagka bumagsak na siya ng 15%, automatic pupunta siya sa force battery para mag-charge. Yan. Parang nag-ano siya. Yes. So automatic siya pagka ano. Pero ito parang manual mo na force. Yes, yes, yes. Oo. Para mapakita lang ano. Mm. So makikita mo pala siya na nag-charge siya. So, for example, alimbawa, nasa 45% ka na, Oo. gusto mo ulit mag-charge. So, Pilitin mo lang. i-force battery mo lang. Force battery. Then, habang nag-drive ka, automatic siya nag-charge. Oo. Pero kung hindi mo pinindot yung force battery, Wala, dire-diretso ang baba ng ng battery kasi tulong yung engine at saka battery. okay. Ganun pala yun. So, makikita mo na nag-charge siya. So tapos ito may 540 camera. Ito yung camera kanina, Mm. no? Yung camera kanina, no? 540. Mm. Pwedeng makita mo yung katabi. Mm. Meron pa siyang 2D. Mm. Ito siguro camera sa likod. Para makita mo yung sa likod. Tapos ito yung So ambient lighting. ayan. So pwede mong, yung sa ambient lighting, pwede mong palitan yung kulay. Yan, no? Nagiging red, pwedeng green, pwedeng blue. Bakit ba tayo nyo, ano? So yan, naging red siya. Mm. Okay. Kasi natin ito. Ikat. May ambient light, instrument, driver assistance, sound. Ang dami, So pag mag-change ka nung, for example, sa side mirror, so ito yung lang pipindutin mo. Halimbawa, sa left mo. So diyan ka lang mag-adjust. Okay. Ayan, dun sa button. Check mo dun sa kabila. Yun, okay. So pagka sa kanan naman, dito ka naman. Dito. Mm. Yun. Okay, check naman natin yung rear seats. Dito sa door panel sa likod, dito plastic na siya, hindi na siya soft touch material. Ito, leather. Same din naman ang design dito sa lower portion. Meron ditong bottle holder at saka nandun yung speaker. Makita mo dito yung space niya malaki. It's more than 6 inches here. Tapos dito meron kang pocket na pwede mong lagyan ng mga items. At ang kagandahan dito sa center, flat siya. So wala siyang center tunnel na nakaumbok. So komportable yung nasa middle passenger. And then meron siyang aircon vent here. At dito sa lower portion, merong dalawang charging port. Isang Type-C saka isang Type-A. And then meron pang maliit na compartment doon sa ilalim. At dito sa may grab handle, meron kang LED na ilaw. And then meron kang hook dito. Meron din siyang center armrest dito. So pag binaba mo dito, meron siyang dalawang cup holder. At dito sa middle portion, meron ding headrest. Sa akin, importante yan, especially sa mga long drives. Okay, check naman natin yung compartment area. Pag pinindot mo ito, power tailgate naman siya. So automatic siyang magbubukas. And then meron siyang 12-volt socket dito sa left. And then meron siyang mga tie points dito. So 4 yan. Doon sa bandang unahan, saka dito sa bandang likod.
Ito namang area na to, flat siya. So, pag iniangat mo siya, nandito yung mga items sa ilalim. So, meron kang kasamang portable charger. But wala siyang reserva, which is typical sa mga plug-in hybrid vehicles. And then, nandito yung kanyang sealant. At nandito naman yung kanyang 12-volt battery. Ang gamit niyan is parang power supply sa instrument cluster and other accessories. At dito sa tailgate, meron siyang dalawang ilaw. Useful yan, especially sa gabi kung meron kang mga items na kailangan ikarga. You can also increase the cargo area kasi pwede mong i-fold down itong sandalan itong second row seat. Kapag ka nakababa yan, flat na siya. 60-40 split siya. So kapag ka binaba mo siya totally, ganyan ang itsura niya. Medyo naka-angle ng konti pero flat na rin yan. By the way, ito nga pala yung itsura ng kanyang key fob. Meron din siyang remote start feature. Okay, check naman natin yung powertrain niya. Itong Jetour T1 IDMI, powered siya by plug-in hybrid system na meron siyang 1.5 liter engine and 1 permanent synchronous electric motor. Ang total system output niya is 150 kW for the motor and 115 kW for the engine. Ang kanya namang torque for the hybrid system reaches about 310 Nm from the motor and 220 Nm from the engine. And the car is built with a single-speed DHT transmission. Ang battery capacity niya is 26.7 kWh lithium iron phosphate. Approximately, it can travel 110 to 120 kilometers on pure EV mode. Yung combined range naman is more than 1,000 kilometers. Malaki kasi yung kanyang fuel tank It's about 70 liters yung capacity. Ang kagandahan dito, meron din siyang fast DC charging. Yung iba kasing plug-in hybrid, wala silang DC charging. So, mas maganda ito kasi mas madali kang mag-charge ng battery. At meron din siyang V2L function. Meaning to say, it can act as a power source. And by the way, ang recommended octane rating sa kanyang gasoline engine is 92 RON. In terms of warranties, ano naman yung coverage niya? Yung warranty package niya is quite generous. Meron siyang 6 years unlimited mileage. Sa engine warranty naman, they warranted up to 10 years. Yung battery warranty naman ay 8 years ang coverage. Okay, that's for the powertrain. Now, mag-test drive tayo. Unang-una, madali siyang i-drive kasi naka-electric power assisted steering siya. So, ang lambot ng manibela. Yung seating position niya is mas mataas kaysa sedan. So, mas kita mo yung roads. Although, I think mas mababa siya ng konti dun sa T2. First impression, tahimik siya kasi we're now running on EV mode. So, wala kang maririnig na engine sound. And since tahimik nga dito sa loob, medyo maririnig mo ng konti yung road noise. Well damp yung kanyang suspension at na-absorb niya yung road imperfections very well. Kasi naka-independent suspension siya, so ramdam mo na smooth yung kanyang ride. Hindi rin siya masyadong bouncy, kaya tamang-tama lang. And generally, very comfortable siyang i-drive. In terms of acceleration naman, you can feel yung sudden burst kapag inapakan mo yung accelerator. Pero short burst lang yon, which is typical sa mga EVs. Kasi yung electric motor, normally, meron niyang instantaneous torque. Pero nandun pa rin yung parang lumulutang na feeling na parang nakakahilo. So, pag hindi ka sanay sa EV, parang mababaguhan ka. Yung brakes niya is also good. Maganda yung progression at madali siyang timplahin. And for what it is, maganda yung braking power niya. Di siya bitin, hindi naman sobrang lakas. So, tamang-tama lang. Noise, vibration, and harshness is also good. Nakatulong siguro yung kanyang magandang insulation at saka yung kanyang gulong na hindi maingay. Pero ang feel ko lang kapag ganito yung mga suspension system, madali siyang magkalampagan kung hindi mo siya iingatan. Especially kung palagi mo siyang idadaan sa rough roads. Unlike doon sa mga PPVs na solid yung pangilalim. In terms of power delivery,
Medyo linear siya, hindi siya yung abrupt na gaya ng sa ICE. But overall, ang ganda ng ride niya. It's very light to drive. So sa mga long drives, hindi siya nakakapagod. Isang napansin ko lang, medyo tumatagos yung init dun sa sunroof. Kaya yung aircon, medyo nakakaroon ng additional load. So hindi siya ganong kalamig. Especially sa ganitong summertime, medyo affected din yung efficiency ng battery. So yan ang general impression ko sa driving dynamics. Okay, balik na tayo sa parking at i-check pa natin ng konti. So, ganito yung itsura ng 360 camera niya. Ang kagandahan dito, nakikita mo mismo yung placement ng vehicle. And even yung sa ilalim niya. And resolution-wise, malinaw naman siya. Okay, check naman natin yung kanyang nap mode. Ito yung kung inaantok ka at gusto mong magpahinga. So, pag sinet mo yung nap mode, automatic na magre-recline yung seat mo para makapagpahinga ka. Automatic siya bababa. Okay. Ganyan. Oh, depende sa settings mo eh, kung biga-biga. Tapos makakatulog ka. Tapos after 10 minutes, Automatic babalik siya sa sitting position. automatic babalik sa sitting position. Tapos nanonood ka ng ganyan. Okay, yung makakatulog kang ganyan. Na yung sound mo parang yung parang nakaka-relax. Di ba? May uri ng ibon. Oh, they'll be reminded in 8 minutes, mamamatay na siya. Pero pwede mo siya sa 5 minutes. Kung pwede, no? Hindi pa nyo dito. 10 minutes eh. 10 minutes. Pwede nga. At dito naman sa passenger seat, meron siyang option na ilabas mo yung kanyang parang leg rest. So pag in-on mo siya, lalabas yung extension ng seat para maipatong mo yung iyong legs. So, pagbabalik mo ulit, i-press mo lang ito. Mababa. Okay. Pwede ka ding magkabit ng dongle na pwede kang manood ng Netflix o kaya YouTube. There is no goddamn way they can see us up here. Alright. Straight down the high. So, i-try naman natin yung YouTube. Pero maganda kayo kasi screen niya pahiga. Oo, kaysa doon sa naka-ano, no? So, play natin yung YouTube video. Medyo nakasubsob yung harap. Kailangan natin medyo pantayin ng konti. We decided na magpalit ng King Springs. Okay, that's about it. Now, let's talk about the pros and cons. Ang unang pro niya is very feature-packed siya for the price. Meron siyang ADAS, large touchscreen, wireless charging, etc. In addition, meron siyang mga safety features like yung blind spot monitoring, lane assist, and adaptive cruise control. At merong mga features na makikita mo lang sa mga mahal na SUVs. Second pro niya yung kanyang efficient plug-in hybrid system. It can do around 70 to 110 kilometers on electric power alone. So yung combined range niya, more than 1,000 kilometers ang range. Solid yung fuel economy niya for a mid-size SUV. So tamang-tama yan sa Metro Manila driving o kaya sa mga long trips. Ang third pro niya is yung kanyang smooth handling and good visibility from the driver's seat. It drives like a crossover than a big SUV. So pwedeng-pwede siya na daily driver. Pang-apat, spacious siya at saka practical. Maluwag yung cabin niya at decent yung cargo space. So, pwedeng-pwedeng pang-pamilya. Number 5, meron siyang strong safety credential. Meron siyang 5-star NCAP Safety ASEAN rating. Multiple yung airbags niya at marami pang safety features. Number 6, pwede siya sa light off-road use. Kasi design siya with some rugged elements na pwedeng mag-handle ng rough roads than a typical crossover. Now, ano naman yung mga cons niya? Number 1, yung kanyang unproven long-term reliability.
It's still a new model in the Philippines and limited yung long-term data niya compared with the established brands like Toyota, Mitsubishi, etc. This is a bigger risk. Another con niya is kokonti lang yung dealership niya compared dun sa mga established na brands. So, there are possible delays in parts availability, which is common concern for newer Chinese brands. Number 3 is yung kanyang price versus competition at around 1.9 million. This overlaps with proven SUVs. Some rivals offer yung stronger engines or resale value. Ang fourth con niya is yung kanyang engine may feel underpowered in some situations. Yung 1.5 liter engine niya, pwede siyang mag-struggle sa mga steep climbs at saka heavy load. Number 5 yung kanyang tech like yung kanyang infotainment. Hindi siya ganong kapolished versus competitors. So, expect minor tech annoyances. And lastly, yung kanyang hybrid complexity. Mas mataas yung kanyang maintenance risk. Mas marami kasing components gaya ng engine, yung electric motor, yung battery, etc. So, potentially, mas tataas yung maintenance cost kapag tumagal na. In summary, the G2 T1 is a high-value, high-risk SUV. Pero okay siya for the features na binabayaran mo. Matipid siya, bago, at modern. Pero pag-iisipan mo din kung concerned ka about long-term reliability, resale value, or hassle-free ownership. So, the bottom line is, ang best strength niya is yung features plus tech plus warranty value. And biggest weaknesses naman niya would be uncertainty of the brand, reliability, and support. And I think ang closest competitor niya nowadays is yung BYD Sea Lion 6. Yung BYD Sea Lion 6 is tech-focused plug-in hybrid. Closer siya to an EV experience. Itong G2 T1 is rugged, feature-packed SUV with hybrid assist. Pero mas mahal siya ng about 250,000 than the BYD Sea Lion 6. And in my opinion, you can choose G2 over BYD if you go on rough roads and provinces more often. O kaya gusto mo ng mas rugged na SUV feel at gusto mo ng space at versatility. Plus, you value long warranty coverage. On the other hand, pwede mong piliin yung Sea Lion 6 kung mostly nagdadrive ka sa traffic at gusto mo ng lower fuel cost. At gusto mo yung EV like smooth driving. At syempre, mas gusto mo yung magandang after-sale service kasi malawak yung dealer network ng BYD. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!